Pag-usapan natin ngayon ang bagong pahayag ng Pangulong Marcos Jr. na tila baga bumaliktad na siya sa nauna niyang pahayag na ayaw niya ang impeachment ni VP Sara. Ngayon lumalabas na sinasang-ayunan niya na yung legal opinion ni Secretary Enrile na pwede na. Okay, so ito mayroong vlog ni Hill Bautista Official, isa sa mga matatalinong vlogger. Iparinig ko sa inyo ang kanyang reaksyon nito at dagdagan ko rin ang aking reaksyon mamaya. Yan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? Dahil umani po ito mga kabida ng samot-saring reaksyon, no? May mga nag-react doon na kung baga sinasabi po nila ay bumaligtad na po raw ang Pangulo mula sa kanyang stand na ayaw po niya ng impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. May nagsasabi rin mga kabida na tinignan na po ng Pangulo yung objective po, no? Doon sa sinabi po ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, ano po? Okay, bilang background po mga kabida, ito pong si GPE, naglabas po ng kanyang legal opinion, no? Patungkol po dito sa ginawa po ng Iglesia ni Cristo kung saan po ay nagsagawa po sila ng malawakang rally po, no? Noong Lunes, ano? Kung saan nasa 1.8 milyong katao po ang dumalo, no? Ang sabi po ng dating senador at ngayon Chief of Presidential Legal Counsel po mga kabida, no? Kung saan ay winarningan po niya ang bansa. Kaya tayo? So, sa ngayon very active pa rin ang Secretary Enrile sa kanyang political no? Na it could face a very detrimental precedent if the logic implied during the Iglesia ni Cristo's National Rally for Peace is pursued. Okay? Kumbaga, ang ginawa kasi ng INC, hindi nila sinunod yung proseso po ng batas, no? Kasi parang gusto nilang ikat yung proseso ng batas. May mga reklamo laban po tungkol sa mga. Okay, gusto ko magbigay ng reaksyon doon yung hindi sinunod ng INC yung rule of law. I beg to disagree kasi dati naman itong ginagawa ng Iglesia ni Cristo noong 2001 nung kainitan ng yung impeachment ng former President Joseph Estrada. Nagsagawa ulit ang Iglesia ng Cristo ng ganyan ding rally. At saka nakapaloob sa ating konstitusyon yung freedom of assembly and freedom of expression. Yun lang ang ginawa ng Iglesia. Ano bang masama yung prayer, national prayer rally for peace? At saka yung ginawa ng Iglesia in support sa panawagan ng Pangulo na huwag ituloy ang impeachment dahil magkakawatak-watak lang ang bansa at saka hindi nakakatulong ni isa mang pamilyang Pilipino. Ang presidente ang unang nagsalita. So yung rally ng Iglesia, offshoot lang yun sa panawagan ng presidente. Anong masama yung gumalaw ang isang religious organization in support sa panawagan ng isang pangulo? Anong masama doon? Kaya I beg to disagree na hindi nasunod yung rule of law. Okay? So anyway, kanya-kanyang perspective yan. Pasalamat ako at ginawa yun ng Iglesia ni Cristo at marami, kahit nga yung
ibang religious denomination. Pinuri nilang Iglesia ni Cristo. May mga Katolikong pare na nagsasabi na pinupuri nila at nag-attend pa nga. May isang pare na na-interview, nagpahayag. May mga kaibigan din ako ng mga leaders ng evangelical churches. Ganun din, nag-attend din sila. Pinuri nila yung initiative ng Iglesia to hold that prayer rally for peace. Anong masama doon? Anyway, tuloy natin. Mga impeachable officials, okay, kailangan pong iproseso yon, magmula dyan ho sa House of Representatives at tatapusin yon dyan ho sa Senate, mga kabitang. Pakinggan muna natin ito pong pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. You know, JP is one of our best legal thinkers in the country, and he's right. There is a consequence to. There will be a precedence, and it will be very problematic. But but I still think that even if Congress is mandated to process this, Congress doesn't have the House doesn't have a choice. And the Senate doesn't have a choice once these impeachment complaints are filed. But I don't think that now is the time to go through that. So, paubayan na muna natin sa ating... Total, as a practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Wala ng congressman, wala ng senador dahil nangangampanya na sila. Hindi tayo makakapagbuo ng quorum. And so, as a practical matter, the timing is very poor. Ayan po. Yan po yung pahayag po ng Pangulo, no, mga kabida. Okay, ako lang magbigay ng reaksyon. Kung ako ang Pangulo, na nauna na kong nagpahayag na huwag ituloy ang impeachment, magsasalita lang ako kahit one sentence lang. Kung ako ang Pangulo, salamat sa ginawang prayer rally for peace ng Iglesia ni Cristo na sumusuporta sa aking pahayag na huwag ituloy ang impeachment. Yun ang sasabihin ko. Kaya lang, wala tayong narinig sa Pangulo na pasalamat sa Iglesia. Anyway, kanya-kanyang so wrong timing lang daw ang So, anong ibig sabihin yung wrong timing? Dahil papalapit ng eleksyon? So, after election, anong ibig sabihin? Ituloy ang impeachment? Parang may posibilidad na gano'n ang mangyari. Tuloy natin. Babasahin ko lang po, no, itong anong sinabi ng Saligang Batas sa impeachment po, no, kung sakali pong may mga impeachable officials na gumawa po ng kasalanan, no, na labag po sa Saligang Batas, no. Okay? Ito po, Section 3, Paragraph 1 ng Article 11 of the Philippine Constitution. The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Likewise, the Section 3, Paragraph 6 of the same provision, mga kabida, the Senate shall have the sole power to try and decide cases of impeachment. Okay? So, yun po, talagang nasa konstitusyon yan. Constitutional mandate ng House to process any complaints, then iakyat sa Senado. Basta, ang aking nakikita is, mula ngayon hanggang election, hindi gagalaw ang impeachment complaint. Diyan lang yan. Kasi, kung ako ang re-electionist na kongresista, hindi ko pwedeng itaya o i-risk ang aking re-election. Gusto ko pa rin na makakuha ng endorsement ng Iglesia ni Cristo kasi marami yan eh. Black voting, once na na-endorse ka, malaking lamang mo na yan sa kalaban pag ikaw ang na-endorse ng Iglesia ni Cristo. So yan, iiwasan ng mga mambabatas natin na banggain ang Iglesia ni Cristo. Kaya hindi nila yan gagalawin, ang complaint. But once na natapos ang eleksyon, yan na.
pwede na nilang aksyonan, pwede na nilang, yun lang, isang basbas lang ng House leadership, perma na yan, 103. Kaya ang aking narinig, I'm not sure kung tama ito, itong 19th Congress, iakyat nila ang impeachment sa Senado at wala nang panahon para i-trial. Pwede daw, I'm not sure, pwede daw na yung 20th Congress, 20th, yung mga senador na mananalo, sila na ang magdinig sa impeachment case na naiakyat sa Senado. Ibig sabihin, tuloy pa rin. Yun ang aking basa dyan.